Bago pa tayo lumalim sa usaping yan, balikan natin ang nangyari kagabi kasama ang isang member ng Senate Minority Bloc, isang Senator Judge at Vice President sa Sara Duterte impeachment trial. Senator Judge sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Kasama natin si Senator Risa Hontiveros joining us on the line. Senator, good morning. Peter at Rica po sa programang Balita Patan. Yes, good morning, Ms. Rica, Sir Peter, at lahat po ng ating mga tagapakinig. When I say mabuhay po kayo, I really mean that, Sen. Risa. Salamat po. Mabuhay din po kayo. Opo. At mabuhay ang sambayanan. Yan, oo. My goodness gracious. Pinag-uusapan pa lang po namin. Great balls of fire. Great balls of fire. Totoo po yan. Pinag-uusapan pa lang namin and we were actually, kahapon we were echoing your statements na my goodness, how low can we go? Ano pa ba ang dapat gawin? Parang limbo rock lang, no? Correct! Sabi ko kay Rica yun dahil hindi niya inabutan yun. Oy, alam ko yun, limbo rock. Sabi Alam ko yung limbo rock. how low can you go, Senado? Parang ganon. Oh, Diyos ko, tumutugma pa. Apo, Sen. Risa, Opo. here's Opo. ano po, no? Para sa mga nag-o-observe, nanonood lang, na parang Netflix lang, ganon. Ganito po ang tanong Yung pinag-aawayan ba kagabi, was it really more about procedural matters? Or merong bang principles din na involved dito? Opo. Definitely, it was also about procedural matters kasi ang rules ng Senate ay importante sa Senate, and definitely it was also about principles. Kasi bukod sa pagtaguyod namin sa rules of the Senate na pakiramdam namin ay nilalabag kagabi, meron din po kaming substantive problems dun sa proposed amendment to the rule ni Senator Marcoleta. Buti sana nung Senate Flix noon, nung investigasyon namin kay Alice Guo sa Pogo. Pero itong nangyayari, itong nakaraang 3 linggo, masamang Senate Flix to kasi mas importante pa ba yung pagpilit, botohin yung voting by electronic means kesa yung mga issue talaga ng ating mga kababayan. 3 linggo na kaming parang nagpapatintero sa floor sa mga issue na parang mas may kinalaman sa aming mga senador. So, dapat talaga bumalik sa trabaho namin para sa bayan. Opo, and the tragedy is it's being watched live. Yes, ang sakit. Okay. So let's again let's dig deeper dito sa kasi nga sabi nung iba po, teka, bakit nung panahon na nakapiit si Senator Laila de Lima nag-propose din ang ilan na bakit hindi pwedeng mag-join via Zoom si Senator de Lima, hindi pa naman siya convicted at that time. What's different then and what's different now? Ay, malaking difference. Kasi kung may senador na nagre-refuse mag-submit sa lawful arrest o sa judicial authority, pero magpapatuloy siya, mag-legislate, bumoto, magdebate, mag-influence sa public policy, at patuloy na tanggapin din yung institutional benefits ng office niya, effectively mag-grant ang Senate ng procedural privilege na hindi abot kamay ng ordinaryong mamamayan. At all times, kailangan may mutual respect para sa legal authority. Si dating Senator, ngayon Rep. Laila de Lima, meron siya nito noon. May respeto siya sa legal authority kasi kumarap siya sa authority noon. Unfortunately, yung kasama kong senador ngayon ay nagpapakita ng walang respeto sa legal authority. And alalahanin din po natin, panahon ng pandemic, na lahat po kami ay nagte-teleconferencing at consistent yun sa primary modality nung panahon na yon ng pandemic. Si then Senate President Tito Soto lang ang pumapasok pa rin araw-araw para personally buksan at i-adjourn yung session kahit kaming lahat ay naka-Zoom dahil sa pandemic. At yun din lang ang pwede naming hingiin noon at hiningi para kay then Senator Laila. Hindi rin naman pinagbigyan, pero ibang-iba noon sa ngayon.
Naririnig po namin paulit-ulit kagabi, Senator Risa, no, na hindi pa tayo nagkaroon ng usapan tungkol dito, bakit natin Yes. pagbobotohan. Ngayon, yung Yes. tinatanong po ng taong bayan, para na lang din po sa kaalaman nating lahat, gaano po ba katagal dapat ang diskurso para masabing nahimay na natin ng maayos para pagbotohan ng isang issue? As long as the debate takes. Meron pa sa aming nakatayo sa floor, sa iba't ibang podium, at may mga ilan pang mga may kasama sa minority na gustong mag-raise ng mga tanong kaugnay nga nung paglabag sa rule dito sa pag-amyenda nila ng rule. At wala pa nga kami doon, Ms. Rica, sa mga substantive na problems namin tungkol sa proposed amendment ni Senator Marcoleta. Nakita po natin yan sa nakaraang mga pagdedebate tungkol sa mga importanteng issue na pinayagan kahit ng majority na ma-exhaust yung debate bago i-put to a vote. And at that time, hindi humadlang ang mga minority dahil alam namin noon, nung most of the time nasa minority ako, alam namin noon na at least napagbigyan kaming lahat na tumayo at makipagdebate. Pero iba kagabi hindi pa namin tapos debatihin and hindi pa satisfactorily yung ng majority na talagang sinusunod nila yung sarili naming rules in the rules of the Senate tungkol sa pag-amyenda ng rules. Rules, no? Kasi importante ang rule. Yeah. Yun po. Opo. One of the arguments na I forgot if it was Sir Erwin Tulfo na nagsabi po nito, no. Minamadali ba natin ito dahil merong ilan sa atin ang maaring maaresto this weekend dahil po ang ombudsman ay nagsabi po na magfa-file na sila ng case. At hindi lang po 'yan. Marami rin po sa mga senador natin ang may kinakaharap na mga kaso, iniimbestigahan at kung ano-ano pang aligasyon na involved po sila. Ang tanong po, kung dumating po ang punto na sila po ay arestuhin o mawala sa Senate premises dahil nga po sa kanilang involvement, no? Ano po ang mangyayari? Magkakaroon pa ba ng impeachment trial kung may quorum pa rin po ba tayong mabubuo? Iba naman po ang usapin ng impeachment trial. Sabi nga sui generis, unique talaga siya to itself. Hiwalay po siya sa Senado bilang legislative body. So, iba po yung usapin doon. So, ang nangyari kagabi ay tungkol lamang sa rules of the Senate as a legislative body. Yeah. Wala pong kinalaman doon sa rules ng attendance or quorum sa impeachment trial court. More to the point, Sen. Risa, halimbawa lang, and then we're referring to the impeachment trial itself. Ano? Okay po. Halimbawa nga po, may mga maaresto, may mga mag-run away, hindi walk out. Oo, at you don't have the 16 2/3 number to convict or to acquit. Matutuloy pa rin ba yung impeachment trial? Well, in effect, nasimulan na yung impeachment trial dahil nag-constitute na kami bilang impeachment trial court, nanumpa na nga kami bilang senator judges, and sinisimulan na po namin pag-usapan at i-finalize yung schedule po para doon. Bilang minority sa Senado, bilang legislative body, hindi pa namin iniisip yung tungkol doon sa impeachment trial court dahil yung buong prosesong iyon ng trial ay tatakbo pa naman ng ilang buwan malamang. So kung ano po yung magiging desisyon o posisyon ng impeachment trial court tungkol sa ganyang mga usapin ng attendance at saka quorum, there will be time to discuss that kung meron pong kailangang linawin doon. Basta para sa akin, ang prinsipyo ay nananatili. Kami po ay magiging impartial senator judges na kung anumang bilang ang dapat obserbahin, magdedesisyon lamang at boboto lamang batay sa ebidensya, sa witnesses na noon pa lamang naming maririnig at mahihimay. Halimbawa nga pong magtanong, ang rule ay 2/3 ang kailangan ng 24, di ba? Kaya naging 16 or 16. Paano nga po kung less than 16 na yon, will you still stick to the 2/3 of the 24 or 2/3
of those who are physically present and able to vote? Importanteng tanong yon dahil ano yan mandato na pinapataw ng konstitusyon. So siguradong kung maging mahirap or malabo po iyon given changing circumstances na hindi pa natin alam ano ang mga aktual na magiging kaganapan, kailangan naming pag-usapan at panindigan bilang mga senator judges. I don't know yan, hindi pa namin na pag-iisipan yan sa minority ng Senado bilang legislative body at wala pa namang pag-uusap sa aming lahat ng mga senator judges. The proper time will come for that. Okay. Shifting to a related topic, ano po? Ang sabi ng iba, yung lalo na yung mga political analysts, asan na? Ito, binanggit nyo rin ito or one of the senators said, nasan na ang mga rectos, ang mga manglapos, ang mga salonga of the Senate of yesteryears. And now, even the discussion, the debate has deteriorated to a point where you will be the senator judges, but quite a number of the senators are facing charges and possibly even arrest, no? Medyo awkward. Awkward, pero kailangan harapin Sir Peter. Apo. Gusto talaga naming i-channel naming lahat yung diwa nung lahat ng mga nauna sa aming mga kagalang-galang na senador at ang diwa ng minamahal naming institusyon ng Senado in its best form and spirit. At yun yung kaya ganun din yung diwa, halimbawa nung privilege speech ko nung nakaraang linggo na let's call back the best in us Filipinos, the best in our institutions, lalo na ang Senado, and therefore the best in us senators bilang mga Pilipino at bilang mga miyembro ng institusyong ito. And ibalik natin full force yon, whether sa trabaho namin bilang mga mambabatas and certainly that ongoing and probably months-long process ng impeachment trial. Kailangan talaga the best of the past, the best of our present, para ang maibunga naman namin ay the best or at least something better for the future. Opo. Yung siguro you can also address yung disconnect nga po na ano bang ipinaglalaban ng mayorya? Is it really about the people or may mga vested interests in the same manner, in the same token, di po ba? Talaga bang ang mga minorya kontrabulati lang, basta't kontra lang ng kontra? What do you say about that? Oo, hindi lang kami kontrabulati ilang linggo na rin kaming araw-araw bumababa sa floor, dala-dala yung mga papeles namin para sa dumadaming nakabinbin ng mga panukalang batas. Halimbawa, nasa agenda for the day dapat kahapon yung pag-aamyenda sa Anti-Hospital Detention Bill. Nandyan po yung pag-aamyenda ng Magna Carta of Barangay Health Workers. So ang dami-dami pa naming nakabinbin na trabaho. May mga investigasyon na gusto naming kumpletuhin. In a few months, magtatrabaho na naman kami para sa isang mas transparent at accountable pa na budget. And yun na nga, nagsimula na yung impeachment trial. So definitely, nagkokontrabulate kami kapag may paglabag sa rule na nakikita namin. And at the same time, lagi kaming handang isulong yung mga trabahong minamandato sa amin. Balikan ko lang, Senator Risa, yun pong the off chance na kung maaresto man po yung bilang ng mga senador na involved nga po sa napakaraming mga kaso. Sabihin po natin, dahil marami po sila, baka 9 to 10 yan or more than pa, mawala man po sila, maari pa po ba tayong mag-hold ng mga session? Maari pa po ba tayong magkaroon ng mga komite kung kukunti na lamang ang mga senador na nakaupo? Well, napaka-importante nung tanong, Ms. Rica, tungkol sa mga komite dahil yung committee system ang mismong parang skeleton ng pagtrabaho ng Senado. Ito yung nagbibigay ng frame sa aming pagtatrabaho. So definitely, ilan man kami, ay dapat responsibilidad namin tauhan yung mga komiteng iyon at syempre magpatuloy sa
sa mga plenary work. It goes without saying, ano man ang bilang namin, if in the future dumami ang miyembro ng Senado, the basic principles will remain na kailangan naming mag-deliver ng mas progressive na legislation, findings and recommendations sa mga investigasyon, budget taon-taon para gastusin ng gobyerno natin para sa mga kababayan natin, at during mga seasons na mayroong mga impeachment trials. Hindi po magbabago yung mandato sa amin. Okay. One last thought on the matter, Senator Risa. Ano po? Kasi nga po, binanggit ko nga kanina na merong in our history, may mga walkouts na actually nag-produce ng historical deviation. Eka nga, the COMELEC walkout, yung 35 technicians, may nag-walkout sa batasan nung proklamasyon, etc. In this particular case, na nag-walk out kayong mga minority senators, do you think this will lead to something that will probably be the sabi nga nila, the straw that broke the camel's back? Or on the other side would be baka ito rin yung maging dahilan upang finally makapag-usap-usap kayong lahat ng mga senador and to finally make a stand for the people? Yes. Yun yung pinakamaganda, Sir Peter. In the same way na nangangarap pa rin ako at naniniwala ako na posibleng magbuo ng mas malawak na pagkakaisa pa sa ating mga Pilipino. Kasi sa ayaw natin at gusto, mas maraming nagkakaisa sa atin kesa naghihiwa-hiwalay sa amin. So I always pray for that also sa aming mga senador. Kung naman ang mag-materialize ay isang pagbabago, sana sa halip na kunyari another straw that breaks the camel's back, a straw that strengthens the camel's back in the sense na mabuhay ulit sa diwa naming lahat ang pagiging mga senador at isang senado na para sa bayan at para sa taong bayan. At itong pag-renew, pagbanyuhay ng diwang iyon ay sana hindi lang kumakalat sa ating mga kababayan, kundi ma-share natin lahat. Kasi actually nanggagaling din sa mga kababayan natin yung hamon sa amin . Nararamdaman ko yung spirit na yan na bago pa kami nag-walk out kagabi, yung spirit na yan sa ating mga mamamayan na gusto nila na magwasto kami sa Senado. At kaya gusto ko na makuha namin ulit ang tiwala at ang pagtingin at pagtingala ng publiko sa Senado bilang institusyon. This is a moment for that. Opo. Last question na lang ako, Senrisa, before we let you go po. After the walkout po, ano po ang napag-usapan ng minority regarding doon sa isinusulong ni Senator Marcoleta? Kasi hindi pa naman po tayo nakabuo ng House Rules, Pero tayo po ba ay paano po natin pag-uusapan ito? At pangalawa, isasama din po ba natin yung voting, yung attendance, in remote attendance sa usapin ng impeachment? Oy, nako, Ms. Rica, handang-handa akong idebate kung bakit hindi dapat papayagan during these times yung voting by teleconference, or kung talagang papasa iyon, handang-handa akong mag-propose ng mahigpit na amyenda sa amyendang iyon. Pero nung pagkatapos ng walkout namin kagabi, so napag-usapan namin na sa Lunes ang proper time para pagbotohan yung, 'di ba, yung bagong motion sa pananaw namin, bagong motion na pinresenta ni Senator Marcoleta kagabi sa floor. So we will be ready for that vote, and handang-handa rin po kami, kasama na po ako, debatihin yung substantive na problema dyan sa proposed amendment na yan. And we will be watching closely. Hanggang gabi. Opo. Nga madaling araw, Senator Risa, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat po, Maraming salamat salamat po. po. Ayan. Senator Risa Ontiveros. Ayan. Marami tayong aabangan